nga itong si Lynette matapos nga siyang biglang hihilain itong si Don Carlos. Ngunit wala itong masamang balak sa kanya. Nais lamang niya na linisin ang kanyang pangalan, lalo't pati nga itong si Zoe ay tinakwil nga siya at mas pinili nga ang kriminal na si Dax. Kailangan meron siyang gagawin nang sa ganon hindi naman siya matambakan ng mga kasalanan at hindi siya makakapayag na pati ang kasalanan ni Moira ay siya ang pagbintangan. Dito nga ay agad niya sinabi dito kay Lynette na ang nangyari kay Lolo Pepe, hindi siya ang may gawa kundi itong si Moira. Sinasamantala lamang ni Moira ang pagkakataon lalo't hindi siya makalabas sapagkat tinahanap nga siya ng batas. Kaya naman dito nga si Carlos ay magmamakaawa kay Lynette. Sinabi nito na gagawin ng lahat ng makakaya nang matulungan siya. Hindi siya makakapayag na si Moira ay makakalaya at makakalabas sapagkat siya naman ngayon ay ididiin. Hindi naman patas kahit na sa dami ng kasalanan niya, hindi naman niya kayang sikmurain na pati ang kasalanan ni Moira ay siya ang magbabayad. Dito na may nabiglang naawa itong si Lynette dito kay Don Carlos. Sinabi nito na susubukan niya na gawa ng paraan at sasabihin din niya ang lahat-lahat na sinabi niya dito kay si Giselle dahil si Giselle lamang ang tanging makakatulong sa kanya, lalo't noon pa man ay tumawag na ito sa kanya at sinabi na magpakita para makausap dahil mas naniniwala si Giselle sa kanya kaysa kay Moira. Sa kabilang banda, mag-aalala ng husto itong si Nerissa matapos kasi na tumawag itong si Moira at nagsabi sa kanya na doon muna matulog pansamantala. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa dumadating itong si Moira kung kaya't naisip ni Nerissa na tuwagan itong si Zoe upang tanungin kung nandoon na ba sa kondo dahil may usapan sila ng kanyang ina na doon matutulog sa kanya nung gabing yun. Subalit wala pa rin itong si Moira kaya nagtataka ang mga ito kung saan nga ba napunta itong si Moira. Kung wala sa kondo at wala din kay Tita Nerissa nitong si Zoe, nasaan na kaya siya? Hindi alam ng lahat ay si Moira nga ay nakikipagkita doon sa tao na nakausap ni Dax. Kung saan ito nga si Empoy. Dahil ito nga ay pumalya, kaya naman ginaguide ni Moira ito dahil nais ditong makasiguro at sisiguraduhin niya sa pagkakataong yon ay tuluyin na ngang mamatay itong si Don Carlos at tuluyin na nga niya itong bumura. Ayaw na niya na pumalpak pa ito kung kaya't naroon si Moira sa may di kalayuan. Mapapatay na kaya ni Empoy itong si Don Carlos. Ngunit papasalamat na rin tayo dahil sa wakas si Don Carlos ay nakapag-confess na nga dito kay Lynette kung kaya't masasabi na rin ni Lynette ang katotohanan na si Moira ang may kasalanan ng lahat at kailangan niyang bumalik sa kulungan. Hindi makakapayag si Giselle na makalaya si Moira kung siya naman talaga ang may kasalanan. Samantala, agad namang kinausap nitong si RJ itong si Giselle dahil nag-alala siya ng husto dito kay Lynette. Sinabi kasi nito sa telepono na magkikita sila, subalit wala naman doon ang kanyang ate sapagkat sinabi nito sa kanya na mayroon siyang aatinan na meeting sa Apex. Kung kaya't imposible na makikipagtagpo ito kay Lynette. Nag-aalala siya ng husto, lalo pat naroon nga itong kanyang ate Giselle sa Apex. Kaya napatanong itong si RJ kung sino nga ba ang kakatagpuin nitong si Lynette. Sino ang nag-text sa kanya dahil sinabi nga ni Giselle na wala siyang tinext na ganun at may meeting siya kaya naman wala siyang time para makipagkita kay Lynette. Kaya naman sa labis sa pag-alala nitong si RJ ay agad niyang tinungo ang restaurant kung saan naroroon nga itong si Lynette. At laking gulat niya dahil tumatangis na nga itong si Lynette sa sobrang takot at trauma nga dito kay Don Carlos. Mabuti na lamang at wala itong ginawang masama kundi ang nag-confess lamang sa katotohanan. Sa kabilang banda, wala namang pakialam itong si Zoe dito sa kanyang ama. Nagawa nga niya itong ituboy at mas pinili nga itong si Dax. Masayang masaya na nagkipagbanding itong si Zoe dito kay Dax. Subalit ang mahirap ay hindi niya ito kayang ipakilala sa lahat ng mga kakilala niya dahil nga hindi tanggap si Dax ng lipunan. Lalo isa siyang doktor at kagalang-galang, ngunit sa isang kriminal lang din pala siya mapunta. Hindi rin niya ito kayang
ipakilala sa kanyang kinakapatid na si Annalyn. Kaya nagsinungaling ito na meron siyang kinakatagpong boyfriend, ngunit galing umano sa London. Ang hindi alam ni Annalyn, walang iba kundi itong si Dax. At sa oras na matuklasan yun ni Annalyn, tiyak na manggagalait ito at maiinis. Dax lang naman ang saksi ng lahat, siya naman dapat ang makakapagturo kung ano talagang tunay na nangyari, subalit bumaliktad dahil sa pag-ibig.